Stepmother ko, karibal ko. Tila nakikisabay ang panahon sa kalungkutan na nararamdaman ni Eileen nung hapon ng linggo. Nakatanaw lang siya sa labas habang nakatayo sa harapan ng bintana. Hindi niya pa rin matanggap na makalipas lang ang halos 2 taon, meron na ulit panibagong minamahal ang kanyang ama. Namatay ang kanyang ina dahil sa sakit na breast cancer. Mula nang mawala ang kanyang nanay, tila nawalan na siya ng kakampi sa mansyon. Hindi nakikinig sa kanya ang ama na si Don Morel. Nagbago na rin ang ugali nito. Laging mainitin ang ulo. Laging walang gana kapag kakausapin siya. Pero nang dumating sa kanila ang babaeng si Rosana, isang negosyanteng nakilala ng kanyang ama sa isang meeting, bumalik sa dating sigla si Don Morel. Masaya na itong nakikipag-usap sa kanila at nagkaroon ng panibagong dahilan para muling mabuhay. Ang kaso nga lang, kahit na natulungan ni Rosana ang kanyang ama na makaahon mula sa pagkalugmok, kahit na kailan ay hindi naging magaan ang pakiramdam niya sa kanyang stepmother. Senyorita, pwede na po kayong bumaba. Nakahain na po ang hapunan. Hinihintay na rin po kayo ni Don Morel at Doña Rosana. Sandaling napalingon si Eileen sa kanyang pintuan kung saan nakatayo si Mang Dodong, ang katiwala ng kanyang ama sa lahat ng bagay. Sige po, bababa na rin ako. Ngumiti ang matandang si Dodong at umalis na rin. Humarap na muna sa salamin si Eileen at saka inayos ang mukha. Nagpractice na siya kung papaano ngumiti dahil kahit ayaw niya, kailangan niyang magpanggap na masaya para pakisamahan ng stepmother niya. Dahil kung hindi, siguradong magagalit na naman sa kanya ang kanyang ama. Nang makababa si Eileen ay dumiretso agad siya sa dining area. Naroon na ang dalawa. Nakangiti pang tumingin sa kanya si Don Morel habang isang plastik na ngiti rin ang pinakita ni Rosana. Kahit na hindi aminin ng kanyang stepmother, alam na alam ni Eileen na hindi rin siya nito gusto. Are you okay, my daughter? Your eyes. I'm fine, Dad. Puyat lang ako kaya ganito ang mata ko. Please stop interrupting me when I'm talking. You understand? Nagkibit balikat na lamang si Eileen. Itinuon na lamang niya ang atensyon sa nakahaing pagkain. Si Eileen ang tipo ng tao na hindi naman malakas kumain, pero nung mga sandaling yon, sinadya niyang punuin ang kanyang plato para inisin ng kanyang ama. Paraan niya yon para iparating sa ama na kahit kailan, hindi niya kayang maging matino sa harapan ng hapagkainan kung kasama ang kanyang bagong asawa. What do you think are you doing, Eileen? Can't you see, Dad? I'm gonna eat. Ano bang problema? The problem is your manner. Kailan kita tinuruan na kumuha ng ganyan karaming pagkain? That's not you, Eileen. People change. Lahat ng tao nagbabago, depende sa mga nangyayari sa panahon at sa mga taong nakapaligid sa kanya. Sabay tingin ang dalaga sa kanyang stepmother na si Rosana, na halatang hindi na rin natutuwa. Umayos ka, Eileen. Hindi ka namin pinalaki ng ganyan ng mama mo. So please stop acting like you're a spoiled brat child. Okay. So, anong meron? At bakit bigla nyo na lang akong gusto makasamang kumain tonight? Is there something special? Ibinalik ng Don ang masigla nitong boses para simulan ang nais nitong sabihin. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, tila nakaramdam naman ng kaba si Eileen. Lalo na nang makita niya ang nakakainsultong ngiti ng babaeng si Rosana. We're just decided to live together. Okay. Then, go ahead and enjoy. Here. Nabitiwan ni Eileen ang hawak-hawak na bread knife at tinidor. Otomatikong nag-init ang kanyang ulo nang marinig yun. Hinding-hindi siya makapapayag na may isa pang babae na titira sa mansyon nila. Para sa kanya, ang alaala ng kanyang ina ang maaaring manatili roon at hindi yung maaaring mapalitan ng kung sinong babae lang. Seriously? Tumayo si Eileen at huminga ng malalim. Hindi ako papayag. You know na sobrang halaga sa akin ang bahay na to dahil nandito ang memories ni Mami. Kung dito mo patitirahin ng bago mong asawa,
Madudungisan ang mga alaala ni Mami rito. And I really don't like it. Kung gusto niyo magsama, edi go. Kahit magsama pa kayo hanggang sa katapusan ng mundo, wala akong pakialam. Ang gusto ko lang, igalang niyo ang bahay na to. Dahil kahit kailan, si Mami lang ang kikilalanin kong ilaw ng tahanan na to. Aileen! Dad, please! Stop disrespecting my mom! Pumayag na nga ako na magmahal ka ulit ng ibang babae for the sake of your mental health and your happiness. But please, not this one. Hindi ako papayag. Let's move on, Aileen. Wala nang mama mo and we need to accept na kailangan nating maging buo ulit. Buo? Ano sabi mo? Buo? Mula nang mawala si Mami, musak ng pamilya na to. At kahit makahanap ka ng kapalit ni Mami, hinding-hindi mabubuo ang pamilya na to. Kahit na kailan hinding-hindi mo mapapalitan ng Mami ko. Not in this house. And even in your dream. Tila nanlilisik ang mata ng dalaga nang pukulan niya ng tingin ng kanyang stepmother na si Rosana. Kahit umuusok na ang ilong ni Don Morel sa galit, wala itong nagawa, kundi ang suntukin na lamang ang mesa. Hayaan mo muna siya. Ang mga pusa kahit magpakatigre, pusa pa rin. Ikaw pa rin ang leon ng pamamahay na ito. Samantala, lumabas na lamang ng mansyon si Aileen. Sakay ng itim na kotse ay bumiyahe siya paalis. Wala siyang pakialam kung malakas na ang ulan ng mga sandaling yon. Ang gusto niya lang muna ay makalayo roon at nang makahinga. Habang nasa biyahe, tinawagan niya ang kanyang 2 taon ng boyfriend na si Trevor. Agad namang sumagot ang binata. Yes, hello babe. Namiss mo ba ako? Pwede ka ba tonight? Yes, why? Did something happen again? Sa dating coffee shop, doon tayo magkita. Bye. Pinutol agad ni Aileen ang kanilang usapan. Pinaharurot na lamang nito ang sasakyan patungo sa kanyang destinasyon. Nang magkita sila ni Trevor ay hindi na siya nag-alinlangan na ikuwento ang lahat. Si Trevor kasi ang nagsisilbi nitong comfort zone pagdating sa mga hinaing nito sa buhay. Ang binata lang ang pinaka-pinagkakatiwalaan niya sa lahat bukod sa kanyang ina. Malaki ang pasasalamat niya sa lalaki dahil noong nawala ang kanyang ina, si Trevor ang dumamay sa kanya sa lahat ng bagay. Anong balak mo ngayon yan, babe? Sandaling umiling ang dalaga at saka tumingin sa malakas na ulan sa labas. Hindi ako aalis ng mansyon. Kung ipipilit ni Dad na patirahin si Rosana ron, ipaparanas ko sa babae niya kung paano ako maging bitch. Hindi ko siya bibigyan ng peace of mind sa mansyon. Babe, huwag ka sana magagalit Pero, ano ba talaga yung nagawa sa'yo ng stepmom mo para magalit ka ng ganyan? Or maybe galit ka lang sa kanya kasi you don't like the idea na may asawa na ang papa mo ulit. Why are you asking me like this? Ano bang gusto mong puntuhin? What I mean is, baka masyado ka ng harsh sa tao kahit wala pa naman siyang ginagawang masama sa'yo. Seryoso ka ba? Yung makipagrelasyon siya sa daddy ko, yun ang masamang ginawa niya. Calm down, please, okay? Hindi ko siya kinakampihan. Inaalala lang kita. Siyempre, bilang boyfriend mo, gusto ko rin maintindihan mo na baka may mga bagay ka lang din na dapat maintindihan. Malay natin, mabuting tao naman pala ang stepmother mo. Pero dahil napapangunahan ka ng emotions mo, hindi mo yun nakikita. No. Unang kita ko pa lang sa kanya, I realized na there's something wrong with her. Okay, if you feel that way, then so be it. Wala naman akong magagawa para baguhin yan Ang akin lang, Bakit parang pakiramdam ko hindi na kita kakampi ngayon? kakampi mo ko. Hindi. Ibang nararamdaman ko Babe, look. I'm just trying to help you to figure out. Figure out what? Na magandang tanggapin ko na lang yung babaeng yun sa buhay namin? Hell no! Kung wala kang sasabihin na makakatulong sa akin, then stop talking to me, okay? Wait! Hindi na nagpigil ang dalagang si Aileen. Lumabas ito ng coffee shop. Sa lakas ng ulan, bago ito makabalik ng sasakyan ay basang-basa na siya. Pero hindi nararamdaman ni Aileen ang lamig ng panahon. Mas nararamdaman niya ang sakit na nasa puso niya.
Binilisan ni Eileen ang pagpapatakbo. Mabuti na lamang ay walang gaanong sasakyan sa mga sandaling yon. Iyak lang ng iyak ang dalaga. Hindi na niya alam ang kanyang gagawin. Wala rin naman siyang kaibigan na pwede niyang matakbuhan. Makalipas ang halos kalahating oras na biyahe na walang tiyak na pupuntahan, itinigil muna ni Eileen ang sasakyan sa gilid. Lahat ng galit niya ay isinigaw na lang niya. Pinagahampas niya ang manibela ng sasakyan. Wala na siyang pakialam kung ilang beses siyang nagbusina. Ang nasa isip niya lang noong mga oras na yon ay maibsan ng kanyang nararamdaman. Why? Bakit ganito? Mami, bakit ka ba kasi nawala? Miss na kita. Hindi ko kaya mabuhay nang wala ka. Ayoko mabuhay ng babaeng yun na makakasama ko. Matapos ang halos 15 minutong pag-iyak, nahimasmasan na rin si Eileen. Pinarada niya ang sasakyan sa tapat ng isang fast food chain. Pumasok siya ron at nagpa siyang kumain. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, isang lalaki na kasing edad niya rin ang lumapit sa kanya. May dala rin itong tray ng pagkain. Hello po, pwede po ba makiupo? Walang ganang tumingin ng dalaga sa lalaki. Tiningnan pa ni Eileen ng ibang bakanting table. Nagsalubong ang kilay niya dahil doon. Hindi mo ba nakikita na maraming bakanting upuan? Nakikita ko, pero gusto ko lang makishare ng table. Bawal ba? Use the other table and leave me alone. Wala namang nakalagay dito na bawal kaya dito ako sa table mo. Huwag ka mag-alala, hindi naman ako maingay eh. Nawala ng gana si Eileen. Binitiwan nito ang kinakain. Nasa aktong tatayo na sana ito nang biglang magsalita ang lalaki. Rosana Avelina. Napatigil si Eileen nang marinig ang pangalang yon. Sa tuwing maririnig niya yon ay nag-iinit agad ang ulo niya. Muli siyang umupo at tinignan ng seryoso ang lalaking kaharap. Bakit alam mo ang pangalan na yan? Kasi nanay ko siya? Nagsalubong ang kilay ni Eileen sa sinabing yon ng lalaki. Tiningnan pa ng dalaga ang itsura ng kanyang kausap. Halos kasing edad niya na yon. Kaya para sa kanya, malabong maging anak yon ni Rosana dahil 38 years old pa lang yon. Ilang taon ka na? 20. 38 years old pa lang si Rosana. And you're 20? How is that possible na? Anak niya ako sa pagkadalaga. Anak niyang inabandona niya. Okay na bang paliwanag yon? O gusto mo detalyado pa? Umayos ng pagkakaupo ang binata. College student siya, naanakan ng prof niya. Nagsama sila. Pero pagkasilang sa akin, naghiwalay sila. Yung mama ko mas piniling maghanap ng pera, kaya iniwan niya ako sa lola ko. Tapos hindi na bumalik. Lately ko lang nalaman na wow, mayaman na siya. Tapos ako na anak niya, parang tanga lang. Bakit mo ako kinakausap? Anong kailangan mo? Simple lang. Alam kong pareho tayo ng gusto mangyari. Ayoko ring magkatuluyan sila ng papa mo. Kasi kapag nangyari yon, baka mawala na ako ng karapatan sa yaman ng sarili kong nanay. Hindi nakapagsalita si Eileen. Duda pa rin siya sa lalaki. Pero nang masdan niya ng maigi ang mukha nito, may pagkakahawig nga ito kay Rosana. Jeff ang pangalan ko. Huwag ka mag-alala, hindi naman ako masamang tao eh. Gusto ko lang naman makuha yung suporta ng nanay ko na hindi niya binigay sa akin mula pagkabata ako. Umalis na rin si Eileen pagkatapos magsalita ni Jeff. Windang na windang ang dalaga sa kanyang nalaman. Ganun pa man, hindi pa rin naman siya kampante na totoo ang sinabi ng lalaking yon. Pero isang ideya ang pumasok sa isipan niya. Kung sakaling totoo yon, magagamit niya yon laban sa kanyang stepmother. Maganda ang babaeng si Rosana. Kahit na 38 years old na rin ito, hubog na hubog pa rin ang katawan nito. Kahit si Eileen ay aminado rin naman na talagang pang-model din ng kanyang stepmom. Kaya naman, hindi na nagtaka ang dalaga kung bakit nahumaling dito ang kanyang ama. Kilala niya kasi si Don Morel. Alam na alam ni Eileen na kahit kailan, hindi pipili ng pangit ang Don. Pero kahit na gaano kaganda o kasexy si Rosana,
Para kay Eileen ay hindi nito kailanman mapapantayan ang kanyang ina. Samantala, alanganing oras na nang tawaging muli ni Eileen ang binatang si Trevor. Pumunta siya sa condo unit nito. Humingi siya ng paumanhin sa kanyang boyfriend dahil sa inasta niya. Maunawain naman si Trevor kaya agad din naman silang nagkapatawaran. Hindi na lamang nila pinag-usapan pa ang tungkol sa bagay na yon. Magpahinga ka na. Ako nang bahalang magsabi kay Don Morel na nandito ka para hindi na sila mag-alala. Bakit nandito ka pa rin? Ha? Condo unit ko to, right? Bakit nandito ka pa rin sa akin kahit na ang gulo-gulo naman na ng buhay ko? Tinabihan ng binata ang kanyang kasintahan sa kama. Hinaplos nito ang mukha ng babae at sandaling hinalikan sa noo. Katulad ng pangako ko sa'yo nung una, hindi kita iiwan sa kahit saang hamon ng buhay. Kasama mo ako palagi. Thank you so much. Hindi ko na alam ang gagawin ko kung wala ka sa tabi ko. Just relax. Huwag mo na munang isipin yung mga bagay-bagay. Hayaan mo ang sarili mo na makahinga, okay? What time ka aalis? Maybe umaga na. Ang dami kasi talaga nangyari sa site. Kailangan naming asikasuhin yung mga worker namin na naaksidente. Take a rest din if you have time. Baka napapabayaan mo ng sarili mo. Yes, I will. Naiwang mag-isa si Eileen sa condo unit ng binata. Madali lang din siyang nakatulog dahil ilang beses na rin naman siyang pumupunta roon. Dumaan ang mga araw. Muling nagsimula si Eileen sa kanyang pag-aasikaso sa mga kailangan niya sa itatayong perfume store. Naging abala siya kaya hindi sila gaanong nakikita ni Trevor. Ganun pa man, kahit na papaano ay nagkakausap pa rin naman sila sa phone. Pero dahil abalang-abala rin ang binata ay saglitan lang din palagi. Bandang 7:00 na ng gabi nang maisipan na ng dalagang umuwi. Pagdating niya sa mansyon, sa labas pa lang ay nakita niya na si Mang Dodong na parang hindi mapakali. Mas lalo pa itong hindi napalagay nang makita siyang pumasok sa gate. Mang Dodong, bakit po? May problema po ba? Tinakbo na naman ba sa ospital ang apo nyo? Hindi naman po, ma'am. Kasi po Ano po? pumasok na lang po kayo sa loob, ma'am, para po malaman ninyo. Nagmamadaling naglakad ang dalaga papasok ng mansyon. Sa sala pa lang, nakita niya ng binago ang interior design na naroon. Nakaramdam agad ng galit ang dalaga dahil ang kanyang ina ang nag-design ng kanilang sala. Mang Dodong, anong nangyayari? Bakit binago ang interior design dito? Ma'am, utos po ni Doña Rosana. Lahat po binago. Kahit po mga kwarto. Maliban po ang sa inyo. Padabog na inilapag ni Eileen ang kanyang bag sa sofa. Umakyat siya sa itaas. Nakasalubong niya roon ang babaeng si Rosana. Nagkikintaban ang mga alahas nito. At ang mas nakakainis pa, suot-suot pa ng babae ang ilan sa singsing ng kanyang namayapang ina. Wow! Just wow! Hindi ko rin talaga alam kung saan ka kumukuha ng kapal na mukha eh. Binago mo na nga yung pagkakaayos ng sala at ng kwarto. Sinuot mo pa yung alahas ng mami ko. I'm sorry? Akala mo ba porkit suot mo yung accessories ng mami ko, matutumbasan mo na siya? Sobrang layo mo sa kanya. Para ka lang basurang dinamitan. Mukhang hindi ka pa yata na-inform ni Morel. Well, bakit ka nga naman niya sasabihan eh? Hindi naman namin kailangan ng opinion mo. To tell you, it was your dad who told me to change the interior. Ang pangit! What did you say? Interior design mo nang tinatawag ang ganyan. For the first time in my life, ngayon lang ako nakakita ng ganyang design. Mas okay pang tingnan yung sala nila Mang Dodong kesa dyan. Ang pangit! Huminga ng malalim si Rosana. Nagpipigil lamang ito ng galit. Kalmado itong nagsalita. Pero siniguro ni Rosana na ang sasabihin niya ay talagang makakapagpatahimik sa dalaga. Okay, pangit, pero wala ka nang magagawa. Dahil starting tonight, ako na ang masusunod sa bahay na ito. And to tell you, sa akin ang accessories na to. Binili sa akin ng dad mo kasi gusto ko na kung anong meron ng mom mo, ay meron din ako.
You don't believe me? Go to your mom's room. Ikaw nang tumingin. Binangga pa siya ni Rosana noong mga sandaling yon. Napatameme na lamang si Eileen habang pinagmamasdang pababa ng hagdan ang kanyang stepmother. Nanginginig sa galit ang dalaga. Padabog siyang nagtungo sa kwarto ng kanyang ina. Hinanap niya ang koleksyon ng mga alahas ng nanay niya at doon napagtanto niya na ang mga suot na alahas ni Rosana ay kagayang-kagaya ng alahas ng mommy niya. Naiyak na lamang sa galit si Eileen. Dahil doon, isang ideya ang pumasok sa utak niya. Agad niyang kinontak ang lalaking si Jeff. Bukas na bukas pumunta ka rito. Dalhin mo lahat na makakapagpatunay na anak ka ni Rosana. Pagkatapos niyang magsalita ay pinatay na agad niya ang tawag. Tumayo siya ulit at huminga ng malalim. Pinunasan niya ang kanyang luha at parang timang nangumiti sa harapan ng salamin. You want war? Then I will give it to you, bitch! Kinabukasan ng umaga, nagtaka si Don Morel nang makitang maagang nagising si Eileen. Sa katunayan, ito pa nga ang naghanda ng kanilang agahan. Hindi makapaniwala ang Don dahil sa pagkakatanda niya, ang mommy lang ni Eileen ang nagagawang paghandaan ng dalaga. Pero sa umagang yun, punong-puno ang mesa. Maging si Rosana ay hindi rin mapalagay. Hindi siya komportable na bigla na lamang bumait si Eileen sa kanila. Kung makangiti pa nga si Eileen ay parang walang nangyari nung gabi. Ikaw ba ang nagluto ng lahat ng ito? Yes, Dad. Amazing, right? Sumeryoso ang mukha ng Don. Ano na naman bang eksena ito? Xena? Why? Am I not allowed to prepare some breakfast for my stepmom? Hindi ba pwedeng sinusubukan kong maging okay tayong lahat like nothing happened? Well, that's good. Let's eat. Wait, hindi ka pa pala nasasabi. We have a visitor. Visitor? Please come in. Mula sa sala, naglakad ang isang lalaking nakabihis pang mayaman patungo sa dining area. Kitang-kita ni Eileen ang pagkagulat ni Rosana nang makita si Jeff. Bigla itong umupo sa harapan nila at nagkibit balikat sabay ngiti. Oh, wait, Eileen. Sino to? Dad, you can ask my stepmom. Since magkakilala naman silang dalawa. Super magkakilala. Honey, kilala mo ba ang lalaking ito? Nilunok muna ni Jeff ang hotdog ng inunguya nito at saka nagsalita ng presko. Hello, sir. My name is Jeffrey Avellina, son of Rosana Avellina. Nabitiwan ni Rosana ang hawak-hawak na kutsara nang sabihin yon ni Jeff. Nakakalokong ngiti naman ang lumabas sa mukha ni Eileen. Para sa kanya, yun ang perpektong ganti na magagawa niya sa araw na yon. What? Honey, what's the meaning of this? Ang sabi mo wala ka ng anak. Makinig ka sa akin, honey. Mama, ang tagal nating hindi nagkita. Huling kita natin, 7 years old lang ako. Muntikan ko nang makalimutan ang mukha mo. Mabuti na lang, meron tayong picture na magkasama. Inilabas ni Jeff ang larawan nila ni Rosana. Makikita sa larawan na yon na karga-karga siya ng babae. Dahil doon, lalong naguguluhan si Don Morel. Bakas na sa mukha ng Don ang pagkairita dahil sa nangyayari. Don Morel, hayaan niyong sabihin ko sa inyo kung paano ko siya naging ina at kung paano niya ako naging anak. Anak niya ako sa pagkadalaga. Inanakan siya ng professor niya nung college. Pagkatapos, iniwan niya ako sa lola ko. Hindi na siya bumalik after ko mag-7 taon. Sa madaling salita, inabandona niya ako. Ngayon, Mama, nandito ako para muli ka makasama. Hindi naman siguro masamang hilingin na suportahan mo ko bilang anak mo, no? Shut up! Honey, explain yourself. Anong nangyayari? Sino ba talaga ang lalaking ito at anong totoong ugnayan ninyo sa isa't isa? Nauutal-utal na nagsalita ang babaeng si Rosana. Halata sa kilos nito na totoo ang mga sinasabi ng binatang si Jeff. Hindi yan totoo. Ha?
Now look at this bitch. Trying to make some alibi na naman. Inaamin ko na ako ang nasa picture. Pero hindi ko kilala ang lalaking yan. Maybe, inaanak ko siya kaya may picture kami together. Pero believe me, honey, I really don't know that man. Wala akong anak. Look at him. Honey, I'm 38. And that man, I think, nasa 20 na yan. Paano ko magiging anak yan? Kakasabi lang. Anak sa pagkadalaga, ibig sabihin, 18 years old ka palang malandi ka na. Inaamin ko na nagkaroon kami ng relasyon ng prof ko. At merong nangyari sa amin dahil pinagsamantalahan niya ako. Pero hindi kami nagkaanak. Malabong magkaanak kami dahil baog ako. Baog ako! Noon pa sinabi ko na sa iyo na kapag minahal mo ko, malabong mabigyan kita ng anak kasi may problema sa matres ko. Now tell me, honey, paano ako magkakaanak kung noon pa man baog na ako? Oh my God. Kahit kailan talaga. Magagaling gumawa ng kwento mga demonyita eh. Baka na lahat to ni Eileen para maghiwalay tayo, honey. Hindi ko alam kung bakit niya to ginagawa. I'm trying my best para maging mabuting ina sa kanya pero ganito ang ginagawa niya. Mabuting ina? Hindi ka nga naging mabuting ina sa sarili mong anak sa hindi mo pa kaya kadugo? Yuck! Enough! Sandaling katahimikan ang naghari ng mga sandaling yun. Galit na galit ang mukha ng Don habang nakatingin kay Eileen. Eileen, stop using other people to destroy our relationship. Kung ayaw mo kay Rosana, hindi kita pipilitin. Pero hindi ako makakapayag na babastusin mo na lang lagi ang taong mahal ko. Sa susunod na gawin mo pa ito, itatakwil na kita. My God! I can't believe na kinakampihan mo ang taong yan. Ano bang pinakain sa'yo ng babaeng yan? At bakit parang hindi na gumagana ang utak mo, Dad? Isang malakas na sampal ang natanggap ni Eileen. Nagulat siya sa ginawa ng kanyang ama. Yun kasi ang unang pagkakataon na sinaktan siya ng Don. Hindi siya makapaniwala na magagawa yun ng kanyang ama para lang sa babaeng mukhang hindi naman siya totoong mahal. Huwag mo kong babastusin sa pamamahay ko. Anak lang kita! Tumayo ang Don at nauna nang umalis. Susunod pa rin sana si Rosana pero pinigilan yun ni Jeff. Ma, bakit mo naman ako dininay? Totoo namang nanay kita, totoong anak mo ko, di ba? Ako to si Jeffrey na iniwan mo kay Lola Etang. Huli tayo nagkita nung 7 years old lang ako, ma. Tumingin ng matalim si Rosana sa lalaki. Para itong nandidiri nang alisin ito ang kamay ni Jeff sa kamay niya. Look at yourself! Paano kita magiging anak? Kahit dinamitan ka ng maayos, halatang basura ka lang. Bayaran para makasira ng tao. Pero ma, anak mo ko. Wala kong anak, kaya tigilan mo na ako. Kung hindi, ipadadampot kita sa pulis. Hindi mo alam kung anong paghihirap ang pinagdaanan ko para lang mahanap ka. Tapos ganito lang ang gagawin mo sa akin? Bakit ang sama-sama mo? Pera ba ang gusto mo? Dumukot ng pera ang babaeng si Rosana. Binato nito ang tig-1,000 papel sa mukha ng binata. Noong mga sandaling yon, maging si Eileen ay nasasaktan din para kay Jeff. Ramdam na ramdam niya ang kirot kung paanong hindi siya kilalanin ng sarili niyang ina. Bago umalis si Rosana ay ngumiti pa ng nakakaloko ang babae. Nag-iwan pa ito ng isang kataga. Kung sisirain mo ko, dapat galingan mo. Kasi baka hindi mo alam, hawak-hawak ko lang kung anong makakasira sa'yo. Hindi na nakapagsalita pa si Eileen. Nilapitan na lamang niya si Jeff. Nagmamadaling lumabas si Jeff ng mansyon. Hinabol naman ito ng dalagang si Eileen. Nang maabutan niya ang binata ay agad niya itong hinawakan sa braso. Wait! Ano? Nakita mo naman, di ba? Kinailan niya lang na anak niya ako. Eh ano, susuko ka na lang ng ganun-ganun? Ikaw nang nagsabi. Maraming taon kang nagtyaga just to find her. And then now, aayaw ka agad? Ginagamit mo lang ako eh. Yes, I'm using you. Pero pareho lang naman tayong magbe-benefit dito.
Kaya kung gusto mong makuha kung ano yung iyo, umayos ka. Tignan mo nga naman, dinidiktahan ako na ngayon ko lang nakilala. The way kung paano mo ako i-approach kahapon, parang matagal mo nang pinag-aralan kung sino ako. Ngumisi na lamang ang binatang si Jeff sa kanya. Tatawagan kita ulit kapag may naisip na akong paraan kung paano sila paghihiwalayin. Trust me, magiging successful tong ginagawa natin. Umiiling na lamang na naglakad si Jeff. Bumuntong hininga na lamang si Eileen habang pinagmamasdang palayo ang binata. Sa kabilang banda, nakaramdam ng awa si Eileen para kay Jeff. Hindi niya inakala na ganun pala talaga kasama ang ugali ng babaeng si Rosana. Dahil doon, mas lalo tuloy siyang nagkaroon ng dahilan para hindi magustuhan ang kanyang stepmom. Pagdating ng hapon, naisipan ni Eileen na pumunta na lamang sa kanyang boyfriend. Yun kasi ang araw ng day off ng kanyang kasintahan. Kaya naisip niya na sa halip na tumambay sa mansyon at maumay sa mukha ni Rosana, pupuntahan na muna niya si Trevor. Ang lalaki lang kasi ang nakakapagpabalik ng kanyang mood. Habang nasa biyahe ay sinusubukan niyang tawagan ng lalaki, pero sa kasamaang palad ay hindi naman yun sumasagot. Tulog pa ba siya hanggang ngayon? It's already 5 p.m. Napangiti na lamang si Eileen. Naisip niya kasi na nagpapakasubsob sa trabaho ang kanyang boyfriend para pag-ipunan ng kanilang napag-usapang kasal. Samantala, dahil sa mabigat na daloy ng trapiko ay madilim nang nakarating si Eileen sa condo unit ng kanyang boyfriend. Sa reception, kakaiba ang tingin sa kanya ng mga naroon. Hindi niya alam kung ano ang problema. Madalas naman kasi siyang nagagawi roon, kaya nagtataka siya kung bakit parang nahihiya ang mga staff na tumingin sa kanya. Pagpasok niya sa elevator ay agad niyang pinindot ang ika-7 palapag. Sobrang kalmado ng kanyang kalooban sa mga pagkakataong yon. Nang naroon na si Eileen sa tapat ng pintuan ng lalaki, wala siyang kaalam-alam na bago siya makarating doon, natimbre na pala ng mga staff kay Trevor ang kanyang pagdating. Ilang sandali lang, bumukas ang pintuan. Bumungad sa kanya si Trevor na maaliwala sa mukha. Basa ang buhok nito na halatang kagagaling lang sa ligo. Hi babe, pupunta ka pala. Hindi mo ba alam? Hindi, why? Pumasok si Eileen sa loob at inilapag ang kanyang shoulder bag sa kama. Busy ka yata kaya hindi mo na notice na tumatawag ako sa'yo. Oh, sorry. Naliligo kasi ako kanina. Taking a bath for an hour? And bumaba ako saglit to check my bank account. Nag-email kasi kaninang umagang staff ng company namin, telling me that there's a problem sa incentives namin na supposedly kahapon pa na-send. Okay. By the way, free ka ba tonight? I have plans tonight, babe. I'm so sorry. Okay. Mukhang hindi ko yata pwedeng hadlangan ang lakad mo eh. Maybe next time. Sorry. Babawi ako kapag medyo naging maayos ng sked ko. Okay? Huminga ng malalim ang dalaga. Nakaramdam na ito ng inis. Dahil mula nang ma-promote sa trabaho ang kanyang boyfriend, madalang na lamang silang makita at lumabas. Sa tuwing gagawa ng paraan si Eileen para magkaroon sila ng oras sa isa't isa, lagi namang may lakad o biglaang may emergency meeting ang binata. You know what? I really appreciate your hard work. Pero sana minsan, try to make some effort naman para magkaroon tayo ng bonding. Are you mad? Really? Hindi mo pa rin alam kung kailan ako naiinis at kailangan mo pang itanong? O baka hindi na kita kilala kasi minsan na lang tayo magkita. Babe naman. Alam mo naman na sobrang busy ng work ko mula nang ma-promote ako eh. Akala ko ba napag-usapan na natin to? May trabaho rin naman ako. Pero nakakagawa ako ng paraan para makapagkita tayo. Bakit ikaw? Hindi mo man lang kayang gumawa ng paraan just this once. Pero hawak mo ang oras mo, ako hindi. Magkaiba tayo. Okay, fine. Alam ko namang wala nang magandang pupuntahan ng usapang to eh. Ang gusto ko lang naman magkaroon tayo ng oras sa isa't isa. Yun lang. Kakainis. Sorry, babawi ako. Ilang beses ko nang narinig sa'yo yan.
Pero ngayon, heto pa rin ako, begging for your precious time. Babe naman. Aalis na ako. At ingat ka sa pupuntahan mo mamaya. Tawagan mo na lang ako if you have time na. Babe, wait! Hindi na hinintay pa ni Eileen na pigilan siya ng kanyang kasintahan. Ayaw niya na lang umasa dahil alam niyang hindi naman mangyayari yun. Pumasok siya sa elevator. Papunta na siya sa lobby ng building nang hindi niya inaasahan na makakasabay niya ang babaeng si Rosana, ang kanyang stepmother. Napatigil si Eileen. Tiningnan niya mula ulo hanggang paa ang babae. Ganon din naman sa kanya si Rosana. Para silang mga batang nagbabadyang mag-away. Pero sa mga sandaling yun, ginawa ni Eileen ng lahat ng kanyang makakaya para hindi makagawa ng eksena roon. Oh my God. Kaya pala pakiramdam ko ang init-init sa building na to. Hindi ako na-inform na meron palang demonyo rito. Nagtataka nga rin ako kung anong ginagawa ng ingratang anak na parang spoiled na nagmamaktol sa kanyang daddy dahil hindi na siya pinakikinggan. Oh, I see. Maybe may unit ka rin dito. Hindi naman nakapagtataka. Kasi ikaw yung tipo ng anak na hingi lang ng hingi sa ama pero wala namang ibinabalik kundi sama ng loob. Dahan-dahang lumapit si Eileen sa kanyang stepmother. Matalim ang tingin na pinukol niya roon. Eh ano naman kung humingi ako sa daddy ko? I'm his daughter and he's my father. Magkadugo kaming dalawa. At kahit maubos ang pera niya para sa akin, wala ka nang pakialam doon. Umiyak ka sa inggit kasi sampid ka lang sa mansyon. Oh, I think kailangan mong magtayo ng sarili mong business. Name it, mind your own business. Maglalakad na sana paalis si Eileen pero muli itong napatigil sa sinabi ni Rosana. Sad to say, sa akin niya nauubusin ang pera niya. Hindi niya ba nabanggit sa'yo na bumili siya ng 4 na condo unit dito just for me? Well, naisip ko lang naman na maganda rin gawing source of income ang unit dito. What do you think about that? Nagsarado ang kamao ni Eileen. Kung wala lang nakatingin sa kanila at kung wala lang mga CCTV na nakatutok sa gawin nila, baka nasapak o nasampal niya na ang kanyang stepmother. Lumapit pa sa kanya si Rosana ng bahagya at bumulong. Dear, be kind to me. Kasi darating ang araw na mawawalan ka na ng boses sa buhay ng sarili mong ama. Iiyak ka ng dugo dahil ako na ang bago niyang pamilya. Hindi ikaw. At hindi ang nanay mong inuuod na sa lupa. Muling dumistansya ang babae. Ngumiti ito ng malapad sa kanya. Tinapik nito ang balikat ng dalaga at kumindat. So, see you sa mansyon, anak. Nang makaalis na si Rosana ay nanghina ang tuhod ni Eileen. Sobrang sakit ng kanyang nalaman. Hindi niya inaasahan na sa maikling panahon, magagawang gastusan ng kanyang ama ng milyon-milyon ng babaeng yon. Samantalang hindi naman nagawa ng daddy niya yon sa kanyang ina. Pakiramdam ni Eileen, unti-unti nang nawawala ng pakialam sa kanya ang kanyang ama. Isa sa mga kinatatakutan niyang mangyari ay ang tuluyan ng malaso ng utak ng kanyang daddy. Trulalo ba? Eksenadora ang bruhang ekchoserang Rosana? Ito na lamang ang unang nasabi ng kaibigan ni Eileen nang puntahan niya ito sa salon. Siya si Mamang, ang pinagkakatiwalaan niya pagdating sa kanyang kagandahan. Hindi ko alam kung anong ginagawa niya kay dad. Pero isa lang ang alam ko. Hindi niya totoong mahal ang dad ko. Yaman lang ni dad ang habol niya at yun ang dapat kong patunayan. Naku, scary ang mami ha. Mabuti pa, i-chika mo na sa boylet mo para naman… Paanong ichichika? Every time magkikita kami at magkakausap, lagi na lang aalis o kaya may gagawin. Wala na siyang time para sa amin. Puro dahilan nakakainis. Nanahimik ang baklang si Mamang. Napansin naman yon ni Eileen. Hindi mapalagay ang dalaga kung kaya't tinanong niya na ito. Bakit? Ano na naman yung iniisip mo? Want mo talaga, no, Sang? Ano nga?
Baklang to. Hindi naman sa negatron ng lola mo ha. Pero knows mo ba na yung mga doings ng iyong boylet ay mga signs ng cheating? Napatigil si Eileen sa pagsa-cellphone at saka lamang nag-angat ng tingin sa kausap. Yung jowa ng sisi ko na si Jake, naku, same din ang doing kay Papa Trevor mo. Busy raw sa work, bonggang revelation. Ibang babae pala ang wino-work out, kaloka. Mga lalaki talaga na Diyos ko, hindi makontento sa isang monay at sare. Dahil sa sinabi ni Mamang, biglang kinabahan si Eileen. Bigla na lang niyang naisip na papaano kung yun nga ang dahilan kung bakit walang oras sa kanya ang boyfriend niya. Naiisip niya pa lang ay naninikip na ang dibdib niya. Sobra siyang napaparanoid. Lalo na kapag naiisip niya ang mga bagay na napapansin niya noon. Biglang lumabas ng salon si Eileen. Hindi na siya hinabol ng kaibigang Becky dahil sa dami ng customer. Habang nasa loob siya ng sasakyan, hindi mapalagay ang kamay niyang nanginginig. Kaya ba may nakita akong 2 tiket ng sine sa pantalon niya noong nakaraang buwan? Totoo bang ang kasama niyang nanood ay yung tropa niya? Hindi. Baka napaparanoid lang ako. Hindi naman siguro magagawa sa akin ni Trevor yun. Mahal na mahal niya ako at may plano na kaming magpakasal. Para matahimik ang kalooban niya, bumalik siya sa condo unit ni Trevor. 12:00 na ng gabi noon. Pero gusto niyang pag-usapan nila ang mga bagay-bagay. Gusto niyang makasiguro na siya lang ang babaeng mahal ng kanyang kasintahan. Kaso pagpasok niya sa unit, naabutan niyang tulog ang binata. Amoy alak at kahit tapik-tapikin niya yon ay hindi yun nagigising. So mas pinili niyang makipag-inuman sa iba kaysa makasama ako. Nakakatawa. Lalabas na lang sana siya ng unit nang makita sa maliit na mesa ang isang kulay pulang bagay. Lumapit siya agad doon. Dahan-dahan niyang binuksan yon at bumungad sa kanya ang isang kulay gintong singsing. Mayroon itong bato sa gitna. Nakaramdam ng kakaibang ligaya si Eileen noong mga sandaling yon. Biglang nawala ang pagdududa niya kay Trevor nang dahil sa singsing na yon. Naiisip niya pa lang na magpo-propose sa kanya si Trevor na sasabik na siyang sumagot ng yes. Malapad ang ngiti ng dalaga nang lumabas siya ng unit ni Trevor. Hindi niya pinaalam sa kanyang boyfriend na nakita niya ang singsing. Iniisip kasi ni Eileen na baka may hinahandang surprise proposal ang kanyang kasintahan. Masaya siyang umuwi ng mansyon. Sa hindi inaasahan, gising pa palang kanyang stepmother. Nasa sala yon habang nagkakape at may tiniting ng mga papeles. Pagpasok niya sa pintuan, napatingin yon sa kanya. Nagtataka si Rosana kung bakit kakaiba ang ngiti ni Eileen sa ganong oras. Happy ka? It's none of your business, my fake mother. Okay. Sana totoong maging masaya ka. Oh, talaga. Magiging masaya ako. Kasi one of these days, magkakaroon na rin ako ng sarili kong pamilya. Yung pamilya na sa akin talaga, hindi yung makikisali ka lang sa ibang pamilya. Oh, sorry. Replacement ba tawag doon? Ngumiti ng sarkastiko si Rosana. Wala sa mukha nito ang pagkapikon. Sa halip, parang sobrang kampante at malakas ang loob nito sa mga sasabihin. Bilang mother mo, hangad ko rin na sumaya ka. Pero dapat, sigurado ka na ikaw yung magiging masaya, ha? Kasi masakit yan kapag umasa ka lang. Inirapan na lamang ni Eileen ang kanyang stepmother. Hindi niya na pinatulan pa yon dahil ayaw niyang masira ang mood niya sa gabing yon. May ngiti sa labi ng dalaga sa kanyang pagtulog. Wala siyang kaalam-alam na may hindi pala siya nalalaman. Lumipas ang mga araw. Naging maganda ang mood ni Eileen. Kahit na madalang lang na tumawag at mag-text sa kanya si Trevor, kahit na hindi na siya nakakapunta sa condo unit ng binata, nagagawa niya nang intindihin ng lahat ng yon. Ang singsing na nakita niya ang tila lalong nagpalawak sa kanyang pangunawa.
Naging motivation niya rin ang paghihintay kung kailan nga ba magpropose ang kanyang nobyo. Linggo ng gabi, dumalo ang pamilya ni Eileen sa isang okasyon. Mga mayayamang tao ang imbitado roon. At kahit ayaw na ayaw niyang kasama si Rosana, pinagsawalang bahala na lamang niya yon. Tiniis na lang niya dahil gusto niyang may maganda siyang maikikwento kay Trevor kapag nagkita na sila. Nang nakapwesto na sila sa assigned table, makailang beses na tinitingnan ni Eileen ang kanyang cellphone. Hindi pa rin kasi nagre-reply si Trevor. Ang usapan kasi nila, magkikita sila sa labas ng gate ng venue ng dakong 9:00. Pero kaunting minuto na lang ay hindi pa rin nagpaparamdam ang binata. Nagpaalam siya sa kanyang ama na lalabas. Masama naman ang tingin sa kanya ni Rosana. Inirapan niya na lang yun at saka naglakad na rin paalis. Paglabas niya ng venue, nakita niya sa bukana si Jeff. Nakabihis din yun na pang okasyon. Pero sa kasamaang palad, hindi ito pinapapasok. Anong ginagawa mo rito? Wala naman tayong usapan ah. Nandyan si Mama sa loob, di ba? Oo, pero hindi ka naman makakapasok kasi wala ka naman sa guest list. Ganun ba? Gusto ko lang sana makausap si Mama. Pero sige, maghihintay na lang din ako rito. Umupo si Jeff sa gilid at tumingin lang sa malayo. Tumingin-tingin naman si Eileen sa paligid pero hindi niya nakita si Trevor doon. Dismayado siyang umiling. Hindi pa ba kayo nagkikita ng jowa mo? Di niya ako nire-replyan. Busy na naman yata. Baka hindi na naman siguro sisipot. Tumayo si Jeff at lumapit sa kanya. Medyo naguguluhan ang mukha nito. Nakita ko na siya kanina pa. Siguro mga 20 minutes ago. Wow! Kilala mo jowa ko? Personal? Hindi. Pero nakita ko yung mukha niya sa Facebook mo nung inistok kita. Kaya namukaan ko siya kanina nung nandito siya. Hindi rin siya pinapapasok. Pero doon siya pumunta. Narinig ko parang meron siyang kakausapin doon sa parting yun. Tinuro ng binata ang direksyon kung saan naroon ang garden ng resort na pwedeng pagtambayan. Sa hindi naman malamang dahilan, nakaramdam ng kaba si Eileen. Sa mga oras na yon, hindi maintindihan ang bilis ng kanyang puso. Ayaw niyang paniwalaan si Jeff. Pero may parte ng kanyang utak ang nagsasabing puntahan ang direksyon na yon. Natagpuan na lamang ni Eileen ang sarili niya na naglalakad patungo roon. Pagdating niya sa garden, napatigil siya nang marinig na nagsasalita ang pamilyar na boses. Mula sa makapal na haligi ng resort, sumilip siya roon. Nakita niya si Trevor na nakaluhod. Natatakpan ng halaman ng taong kaharap ng binata kaya hindi malaman ni Eileen kung sino ang kinakausap ng kanyang nobyo. Noong mga sandaling yon, parang dinudurog na ang puso ni Eileen. Kahit hindi niya alam kung sino ang babaeng nasa harapan ni Trevor, batid niya ang tagpong yon ay dapat sa kanya ginagawa ng lalaki. Magpakasal na tayo tapos umalis tayo ng bansa. Magsama na tayo. Pumapayag ka na ba maging opisyal na asawa ko? Nanghina ang mga tuhod ni Eileen sa mga salitang yon. Hindi niya lubos maisip kung papaanong nagawa siyang lokohin ni Trevor. Gayong puro at busilak naman ang pagmamahal na binibigay niya sa lalaki. Mas lalo pa siyang nasaktan nang mapagtanto na ang singsing na nakita niya sa unit ni Trevor ay hindi naman talaga para sa kanya. Hindi pala talaga siya ang pag-aalayan nito. Napahawak si Eileen sa haligi. Nang makita niyang halos magtatalon sa tuwa si Trevor, lalo siyang nanghina at muntikan ng matumba. Mabuti na lamang ay naroon si Jeff para sa kanya. Nasalo siya nito at sapilitang isinubsob ng binata ang mukha ni Eileen sa kanyang dibdib. Nang sa ganon ay hindi na makita pa ng dalaga ang pinakamasakit na eksenang yon. Umalis si Trevor nang hindi nila nalalaman kung sino ang babaeng kasama nito. Sa mga pagkakataong yon, naisipan na lamang ni Jeff na ilayo ang babae roon. Dinala ni Jeff si Eileen sa isang park. Umupo sila sa gilid. Wala nang tao roon, tanging silang dalawa na lamang. Sige lang, umiyak ka lang, humagulgul ka, sumigaw ka, magwala ka, ayos lang. Wala naman ang ibang tao rito eh. Umiyak ka lang.
Huwag kang mabahala kung pumangit ang mukha mo. Madilim dito. Hindi kita makikita ng malinaw. Sa sinabing yun ni Jeff ay lalong naiyak ang dalaga. Sobrang sama ng loob ni Eileen. Dahil ang taong tingin niyang natitira niyang kakampi, ginagawa lang pala siyang tanga. Pakiramdam niya, pinaglaruan lamang siya ni Trevor. Sinisisi niya ang sarili niya. Tanga ang tingin niya sa kanyang sarili dahil hindi niya nahalata ang mga kilos ng lalaki. Bakit ganun? Bakit? Lahat naman ginawa ko. Lahat binigay ko. Lahat ng posisyon na gusto niya kapag nasa kama kami, ginagawa ko pero bakit? Bakit niya ako niloko? Sa tingin ko, hindi mo na dapat sinama yung last sentence. Sabihin mo nga sa akin, Jeffrey. Ganyan ba talaga kayo mga lalaki? Pagkatapos yung pagsawaan, hahanap na lang kayo ng iba just to satisfy your sexual needs. Ganun ba yun? Tell me! Wala akong alam sa mga sinasabi mo. Virgin pa ako. Di pa rin ako nagkaka-girlfriend. Pero sa tingin ko, hindi naman lahat ng lalaki ganun. Nagkataon lang na napunta ka sa siraulo. Damn! I hate this life. I really hate this life. Napaka-unfair sa akin ng Diyos, alam mo yun? Una, kinuha niya sa akin si Mami. Pangalawa, pinalitan niya si Mami ng isang babaeng masama ang ugali na it turns out na nanay mo pala. Pangatlo, niloko ako ng boyfriend ko. Ang tanga-tanga ko talaga. Hindi unfair si Lord sa'yo. Binigyan ka niya ng choices sa buhay. Mali lang yung pinili mo at itong resulta. Kung tutusin, ako dapat ang mag-complain sa Diyos. Kasi nung lumabas ako sa mundong to, hindi niya ako binigyan ng choice na makapili ng magulang. Sumandal si Jeff sa pader. Narinig pa ng dalaga ang pagbuntong hininga nito. Ako nag-emote dito ah. Huwag ka sumapaw sa... Natigil ang sasabihin ni Eileen nang may mapadaang nagtitinda ng balot. Nairita ang babae sa sigaw ng manong kaya sinigawan niya rin ito. Balot! Benoy! Balot! Ano ba? Nag-emote ako rito. Balot ka ng balot. Uy, naghahanap buhay yung tao. Ano ka ba? Hindi na tuloy sumigaw ang nagtitinda ng balot. Sandali ring katahimikan ang namayani sa kanilang paligid. Tumabi si Jeff sa gilid niya. Tinapik-tapik nito ang balikat ng babae ng mahina. Ilabas mo ang lahat habang nandito pa ako. Handa akong makinig. Tumingin si Eileen sa mga mata ni Jeff. Kita niya ang pagiging sinsero sa kanya ng binata. Bagay na kahit papaano, nakakabawas ng kabigatan ng kanyang kalooban dahil pakiramdam niya ay meron siyang kakampi. Ang sakit eh. Sobrang sakit. Ang sakit-sakit. Ang hirap tanggapin. Sobrang hirap. Mababaliw ako sa kakaisip. Naramdaman na lamang ni Eileen na niyakap na siya ni Jeff. Hinayaan na lamang niya yon dahil sa bisig ni Jeff, nakaramdam siya ng kaunting kaginhawaan. Kakaiba man ang pakiramdam dahil kailan lamang niya nakilala ang binata pero biglang parang ang gaan-gaan ang loob niya rito. Marahang kumala sa pagyakap si Eileen kay Jeff nang tumunog ang kanyang cellphone. Nakita niyang tumatawag sa kanya si Mang Dodong, ang katiwala ng kanyang daddy. Iha, ang daddy mo. Inatake sa puso. Agad na napatayo ang dalaga. Hinubad niya na ang heels na suot at agad-agad na tumakbo pabalik sa venue. Pero wala na ang kanyang ama nang dumating siya roon. Ang sabi sa kanya ng ilang naron, inatake raw sa puso si Don Morel habang nagpapahangin sa garden. Mabilis sumakay sa sasakyan si Eileen. Sumama naman sa kanya si Jeff.
Harurot ang pagpapatakbo niya ng sasakyan kaya mabilis silang nakarating sa ospital. Kaso nang makarating sila roon, naabutan nila sina Rosana at Trevor sa harapan ng pinto kung saan nasa loob si Don Morel. Tulala si Trevor, habang si Rosana naman ay mukhang kabado at hindi mapakali. Maya-maya pa, lumabas na rin ang doktor. Nakayuko itong nagsalita at sinabing wala na ang Don. Napaupo na lamang sa sahig si Eileen. Si Rosana naman ay hinimatay. Sa mga oras na yon, parang gumuho ang mundo ni Eileen. Paulit-ulit na nag-echo sa kanyang pandinig ang sinabi ng doktor. Ilang sandali lang, nawala na rin siya ng malay dahil sa sobrang stress. Nagising na lamang ang babae na nasa loob na siya ng isang kulay puting silid. Sa halip na si Trevor ang nasa tabi niya, nakita niyang nasa gilid si Jeff na nakaupong natutulog. Nagising lang din ang binata nang maramdaman niyang nagkaroon na siya ng malay. Oh, gising ka na pala. Si Daddy! Umiling-iling si Jeff. Muli, tumulo na naman ang luha ni Eileen. Pero sa pagkakataong yon ay wala nang maririnig na pag-iyak. Hikbi na lamang ang nagiging salamin ng sakit na nararamdaman. Noon pa man, alam na ni Eileen na may history ang kanyang ama ng sakit sa puso. Buong akala niya ay gumaling na yun. Pero hindi pa pala. Nandito kanina yung katiwala ng daddy mo. Sabi niya, inasikaso niya na lahat ng dapat asikasuin sa burol at libing ng dad mo. Si Trevor, nasan siya? Hindi ko na nakita kanina nung hinatid kita rito. Please, dalhin mo ko kay Daddy. Gusto ko siya makita. Tumangu-tangu lang ang binata. Nagtungo sila sa isang silid. Pagpasok nila ron ay nakatakip na ng puting tela si Don Morel. Nanginginig pa ang kamay ni Eileen nang tanggalin niya ang takip. Napayakap na lamang siya sa ama habang humahagulkol. Natigil lamang ang kanyang pag-iyak nang makita niyang tila may sugat sa labi ang kanyang ama. Sa puntong yun, bigla na lamang nabuo ang ideya sa utak ng dalaga. Dito na siya nagsimulang maniwala na may nangyaring kakaiba bago atakihin ng kanyang ama. Kinabukasan ng tanghali, galit na galit si Eileen nang malaman mula kay Mang Dodong na pinakremate agad ang bangkay ni Don Morel. Wala man lang nagsabi sa kanya na hindi na ibuburol ang kanyang ama. Pinagbabasag ni Eileen ang mga makikita niya sa sala ng mansyon. Mang Dodong, bakit hindi mo ko sinabihan? I am the daughter of your boss. Dapat ako ang unang makakaalam kung ano ang dapat gawin sa kanya dahil ako ang anak. Ako ang magde-decide ng lahat. Pasensya na po kayo, ma'am. Sumusunod lang naman po ako sa utos. Aso ka ba? Hindi ka nag-iisip kung anong iutos sa'yo gagawin mo agad? Magkasama kayo ni Dad for how many years? Kaya dapat alam mong disrespectful na ipakremate ang katawan niya. Lalo na't alam mong ayaw ni Dad yon. Natakot po kasi ako baka matanggal ako sa trabaho, ma'am. Sinabihan po kasi ako ni Doña Rosana na ipakremate agad si Don Morel dahil sa masasaktan daw siya kapag nagkaroon pa ng lamay. Bullshit! What kind of reasoning is that? Nasaan ang babaeng yan? I'm here. Napalingon si Eileen sa main door. Agad niyang nilapitan ng kanyang stepmother at tiningnan ito ng masama. Kung tumingin ka, parang sasaktan mo ako ah. Bakit? May ginawa ba akong mali? Tinatanong mo pa talaga? Gusto ng daddy mo na ipakremate siya sa oras na mawala siya. Yun ang sinabi niya sa akin nung nakaraan. Sinusunod ko lang ang gusto niya. Kilala ko si Dad. Siya ang unang tao na nagsabing huwag ipakremate si Mom. Nakipag-away pa nga siya kina Lolo at Lola. And then now, you're telling me na gusto ni Daddy ng cremation? O baka naman... Sandaling tumingin si Eileen kay Jeff. Tumango naman sa kanya ang binata. You're hiding something. Kaya pinakremate mo si Daddy to avoid the autopsy test. Mas lumapit pa sa kanya si Rosana at nanginginig ang labing nagsalita dahil sa gigil. Are you telling me na may ginawa ako kay Morel? Sa'yo nang galing ang idea na yan.
Hindi sa akin. Sarkastikong tumawa si Eileen at muling tumingin ng masama kay Rosana. Sa oras na malaman ko na may foul play na nangyari at may kinalaman ka ron, hindi ako magdadalawang isip na gumawa ng hakbang para humimas ka ng rehas. Mark my word, Rosana! Nandaki ang mata ni Rosana nang sabihin yun ni Eileen. Natameme si Rosana at hindi na nagawa pang makabuelta. Lumabas na lamang ng mansyon ng dalaga. Kasama nito si Jeff at hindi niya alam kung saan siya pupunta. Masakit pa rin para sa kanya ang pagkawala ng kanyang ama. Masyado kasing biglaan ang lahat. Ni hindi man lang siya nakahingi ng tawad kay Don Morel. Kahit na hindi naging maganda ang huling pakikitungo nila sa isa't isa, hindi pa rin mawawala sa puso ni Eileen ang pagmamahal para sa kanyang ama. Yun ang dahilan kung bakit handa siyang gumawa ng paraan para malaman kung ano ba talaga ang nangyari kay Don Morel. Saan na tayo pupunta ngayon? Marahan na kinabig ni Eileen ang manibela. Bumuntong hininga ito bago sumagot. Gusto ko makausap si Trevor ngayon. Sigurado ka bang okay lang sa'yo? Kakamatay lang ng dad mo. Pwede mong bigyan ng sarili mo ng oras para dyan. Wasak na wasak naman ang puso ko eh. E di wasakin pa natin. Para isang sakit na lang. Gusto ko lang marinig mula sa kanyang katotohanan. Sige, ikaw bahala. Jeff, Bakit? please stay with me. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa akin kapag narinig ko mga sasabihin niya. Hindi kita iiwan. Nandun ako hanggang matapos ang usapan ninyo. Thank you. Magaan lang ang daloy ng trapiko nung mga sandaling yon, kaya naman agad na rin silang nakarating. Pagpasok nila sa lobby, nilapitan ni Eileen ng mga receptionist. Hahawak pa lang ng telepono ang mga yon ay pinigilan na agad ni Eileen. Nang malaman niya kasing naglolo ko si Trevor, sa kanya lang din napagtanto na ang mga taong nasa lobby ay kasabwat ng binata. Kaya pala tuwing nagagawi siya roon ay nagmamadaling kumontak ang mga nasa lobby. Nagbibigay abiso pala ang mga yon kay Trevor. Pag inulit mo to, miss, I will talk to your manager and ask for your termination. Akala mo ba hindi ko alam ang ginagawa niyo rito? Tanggalin mo yung kamay mo sa teleponong yan kung ayaw niyong pare-pareho kayong mawalan ng trabaho. Takot na takot ang mga receptionist sa sinabi ni Eileen. Ibang Eileen ang nakita nila noong mga sandaling yon. Papangit nyo na nga. Kung sintidor pa kayo ng cheater. Pweh! Nagmadaling pumasok ng elevator ang dalawa. Mabilis din ang lakad nila patungo sa unit ni Trevor. Nang nasa harapan na sila ng pinto, huminga ng malalim si Eileen. Alam niya ang passcode ng pinto kaya nakapasok sila kaagad. Bumungad sa kanila si Trevor na naglalagay ng mga damit sa malaking maleta. Gulat na gulat yon nang lumitaw si Eileen at Jeff sa pintuan. Babe, what are you doing here? Hindi ka naman nagpasabi na darating ka. Bakit? Hindi ka ba na-notify ng mga receptionist sa baba? Ha? Hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Eileen ng mga sandaling yon. Sinabi niya na agad ang gusto niyang sabihin. Sinong babae mo? Ha? Wait, what are you talking? Huwag mo akong tanungin pabalik. Kailangan may marinig akong pangalan. Sino bang babae mo? Ano bang nangyayari sa'yo? Hindi kita maintindihan. Stop acting that you don't know. Alam kong alam mo kung anong sinasabi ko. Please answer my questions dahil mababaliw na ako sa kakaisip. Tumingin si Trevor kay Jeff na nakatayo lang sa gilid ng pinto. Dahil hindi kaya ni Trevor na sagutin ang tanong ng babae, sinubukan itong ibaling ang atensyon sa iba sa pamamagitan ni Jeff. Brad, sino ka ba? Bakit kasama mo ang girlfriend ko? Curious ka ba? Sagutin mo muna ang tanong ni Eileen. Angas mo ah. Ako ang kausapin mo. Hinigit ni Eileen ang binata. Galit na galit ang mata nitong nakatingin kay Trevor. Nakita kita. Ano ba kasing sinasabi mo ha? Napapraning ka na naman eh. Nakita kitang nag-propose sa ibang babae gamit ang singsing na inakala kong para sa akin. Nanlaki ang mata ni Trevor nang marinig yon mula kay Eileen. Babe? Stop calling me babe. Nakakadiri ka. Ginawa mo akong tanga.
Lahat naman ginawa ko para sa'yo. Lahat inintindi ko. Lahat ng tungkol sa'yo, minahal ko. Bakit ganito? Ano nangyari? Nagkulang ba ako sa'yo? Sabihin mo sa akin kung ano pang hindi ko nagagawa. It's not you. It's me. Tigilan mo ako sa ganyang linyahan mo. Napakagasgas na niyan. Umupong muli ang binata sa kama. Napapahilamos na lamang ito sa sariling mukha. Matapos kitang tulungan ng mga panahong walang-wala ka, ganito ang gagawin mo sa akin? Ako ang kasama mo nung nagsisimula ka pa lang. Pero sobrang sakit nung malaman ko na hindi pala akong gusto mo makasama sa pagtanda mo. Sabihin mo sa akin, ginamit mo lang ba ako para maging successful ka sa buhay? Minahal mo ba talaga ako? O baka... Oo, ginamit lang kita. At from the very beginning, hindi kita minahal. Nakita ko na magagamit kita para makaahon ako sa pesting kahirapan. Masisisi mo ba ako? Dahil sa tatay mo kaya na-bankrupt ang negosyo ng dad ko. Kaya ano naman kung gamitin kita? Umiiling-iling si Eileen. Hindi siya makapaniwala na 2 taon ng kanyang buhay ang nasayang dahil sa panloloko at panggagamit ng lalaking si Trevor. Parang dinudurog ng buo ang kanyang pagkatao. Sobrang sakit. Sobrang bigat. Ano sabi mo? Hindi mo ba nahalata? Pumasok ako sa buhay mo noong mga panahong sobrang hina mo. Yun ang dahilan kung bakit ang dali-dali mong utuin. Ngayon, okay na ako eh. Maayos na ang buhay ko. Kaya wala na akong dahilan para makisama pa sa'yo. Oo, sa ibang babae ako nag-propose. Yung babae na yun ang totoo kong mahal. At siyang tumutulong sa akin ngayon para maging successful na tao. Wala na akong pakialam sa'yo, Eileen. Maghiwalay na tayo. Hindi makapagsalita ang dalagang si Eileen noong mga sandaling yun. Parang may nakabarang bato sa kanyang lalamunan, habang parang may nakapulupot namang alambre sa puso niya. Masaya ka na ba? Sinagot ko na ang mga tanong mo. Ngayon naaalis na ako. Ayaw na kitang makita. Kinuha ng lalaki ang maleta, pero bago pa ito makalapit sa pintuan, bumukas na yon at isang babae ang pumasok. Lahat sila ay nagulat sa pagdating ni Rosana. Hindi rin inaasahan ni Rosana na naroon si Eileen at Jeff. Titig na lamang si Eileen sa babae at nagtataka siya kung bakit naroon ang kanyang stepmother. Isang mahabang katahimikan ang naghari. Punong-puno ng katanungan ng silid na yon. Anong ginagawa mo rito? Ma, anong ibig sabihin nito? Napadako ang tingin ni Eileen sa daliri ng babaeng si Rosana dahil napansin niya na may kumikislap doon. Lumapit siya kay Rosana at marahas na kinuha ang kamay nito. Hindi makapaniwala si Eileen nang makita niya ang singsing na suot-suot ni Rosana. Sa sobrang sakit, natawa na lamang si Eileen. Para siyang masisiraan ng bait. Wow! What a plot twist! I can't believe na nasa paligid ng pala ang ahas. Wow, Lord! Grabe ka na talaga. Ano to? Jowa ng jowa ko. Ang jowa ng daddy ko. Tumawa ng malakas si Eileen, pero sa huli ng tawa na yon ay ang hagulgol na punong-puno ng sakit. Sa sobrang sakit, tila namamanhid na ang kanyang buong katawan. Paano mo nagawa to, Ma? Ganito ka na ba talaga kasama mula nang matutunan mo mag-abandonan ng isang anak? Ha? Napakawalang kwenta mong ina, tigil sa lahat. Napakawalang kwenta mong tao! Huwag mo akong tawaging mama. Hindi kita anak. Hindi rin kita nanay. Mula nang pabayaan mo ako mamuhay na mag-isa, pinatunayan mo lang na wala akong nanay. Napakasama mong tao. Nanira ka ng isang relasyon. Kinuha mo kay Eileen ang 2 lalaking mahalaga sa buhay niya. Huwag ka nga makisali ritong gago ka. Sino ka ba? Paepal ka. Ikaw, papaano mo nagagawa maging masaya sa isang tagumpay na alam mong nagmula sa hindi maganda? O baka nung ipanganak ka pa lang, talagang ganyan na ang ugali mo. Tarantado ka!
Sasapakin na sana ni Trevor si Jeff, pero mas mabilis na dumapo ang kamao ni Jeff sa mukha ni Trevor. Bumagsak agad ang binata sa lakas ng suntok na tinanggap. Aawatin pa sana siya ni Rosanna, pero hinawi niya lang ang babae. Sa galit ni Jeff, pinagsasapak niya sa mukha si Trevor hanggang sa dumugo na ang mukha nito. Hindi pa ito titigil kung hindi pa yumakap mula sa likuran niya si Eileen. Tama na, please! Kayong dalawa, pinapangako ko. Mabubulo kayo sa kulungan. Anong sinasabi mo? Wala kaming ginagawang masama. Mahal lang namin ang isa't isa. Huwag kayo magmaang-maanga na parang wala kayong ginawa kay Don Morel. Sa sinabing yun ni Jeff ay naalarma ang dalawa. Kinabahan sila dahil pakiramdam nila ay may nalalaman talaga si Jeff. Nakita kayo ni Don Morel na naghahalikan sa garden. Na magalit si Don Morel, doon na siya inatake sa puso. Pero hindi ka nakontento. Sinapak mo siya sa muka. Tumama ang ulo niya sa simento dahil sa ginawa mo, Trevor. Buhay pa sana si Don Morel kung tinulungan niyo lang. Pero wala kayong ginawa. Ngayon, hindi ako papayag na hindi kayo makulong. Lalo ka na, Mama. Ilang taong kitang hinahanap. Pero ngayon nakita na kita. Hindi man lang ako makaramdam ng kahit na kaunting pagmamahal man lang. Mama, mahal kita. Sobra kitang mahal kaya kahit inabandona mo ako, naniwala ako na mahal mo pa rin ako. Pero hindi. Hindi ikaw ang nanay ko na gusto kong datnan. Nalimaw ka. Ipapakulong kita dahil sa ginawa mo sa tatay ni Eileen. Kayong dalawa! Natatarantang tumakbo palabas ng unit ang dalawa. Takot na takot ang mga yon. Pero sa halip na habulin, mas pinagtuunan ni Jeff ang dalagang si Eileen. Nagyakapan ang dalawa. Pinaramdam ni Jeff na kahit na anong mangyari, ang dalaga pa rin ang kakampihan niya. Kaya naman, pagsapit lang ng umaga, pumunta si Jeff sa istasyon ng pulis at sinurrender ang CCTV footage. Lingid kasi sa kaalaman nila na operator si Jeff sa security system ng naturang resort. Dahil doon, madali itong nakaka-access sa mga CCTV camera. Isang matibay na ebidensya ang pinakita ni Jeff. Dahilan para masama sa wanted list sina Rosanna at Trevor. Makalipas lang ang 2 araw, nahuli rin ang dalawa at tuluyang nakulong. Eileen, sorry. Nasa tapat sila ng puntod ng nanay ni Eileen noong mga sandaling yon. Doon na sila dumiretso matapos masaksihang dinala na sa piitan sina Rosanna at Trevor. Sorry saan? Hindi ko agad sinabi sa'yo na doon ako nagtatrabaho. Hindi ko agad sinabi sa'yo na nireview ko agad ang CCTV habang nagpapahinga ka sa ospital. Sorry kasi nagbakasakali akong tatanggapin pa rin ako ng nanay ko. Mas iniisip ko siya kaysa sa'yo noong mga oras na yun. Ngumiti ng malapad si Eileen at hinawakan ang kamay niya. Wala kang kasalanan. Ginawa mo pa rin kung anong tama at nagpapasalamat ako sa'yo. Kundi dahil sa'yo baka hindi nabigyang hustisya ang pagkamatay ng dad ko. Jeff, kailan lang kita nakilala pero sobrang laki na naging papel mo sa buhay ko. Pwede bang wag ka nang umalis? Nanay ko ang naging dahilan kung bakit naging miserable ang buhay mo. Hindi ba? Hindi ka katulad ng nanay mo. You're pure. And I really appreciate you. Thank you. Hindi ko inakalang magkakaroon ako ng panibagong kasama sa buhay. Mula nang mawala si Lola, si nanay na lang ang inasahan ko. Kaso, hindi rin pala natupad ang pangarap ko na makasama siya. Sana lang matuto siya sa ginawa niya. Pagbayaran niya lahat. Jeff, magsimula tayong muli ng bagong buhay natin. Sasamahan mo ba ako? Oo naman. Makakatanggi ba ako? Nagkakatitigan ng dalawa. Habang nagtatama ang kanilang mga mata, ramdam ng bawat isa ang ginhawa na dulot ng kanilang presensya. Niyakap ni Jeff si Eileen. Sumabay pa ang pag-ihip ng malakas na hangin na dumadampi sa kanilang balat. Habang yakap ang isa't isa, napagtanto ni Eileen na sa wakas
nakahanap na rin siya ng tunay niyang tahanan. Isang tahanan na alam niyang kaya siyang protektahan sa lahat. Pagkatapos magpaalam sa puntod ng ina ni Eileen, pansamantala na muna silang naghiwalay ng landas. Kailangan na muna nilang asikasuhin ang mga bagay-bagay tungkol sa kanilang mga sarili. At sa kanilang pagbabalik, sisimulan na nila ang buhay na kasama ang isa't isa. Wala nang pakialam si Eileen sa nakaraan kung ano ang pinagmulan nilang dalawa. Dahil ngayong nahanap niya na ang taong tunay na sasamahan siya sa lahat, hindi niya nasasayangin ng pagkakataon para maging maligaya.